Babasahin ko po ang magiging batayan ng pangangaral ngayong umaga sa Ezekiel chapter 8. Babasahin ko po ang buong chapter 8, verses 1 to 18. Babasahin ko po ito sa Tagalog na Biblia. Nang ikalimang araw, ng ika-anim na buwan, ng ika-anim na taon, samantalang ako'y nakaupo sa aking bahay, kasama ang matatanda ng Huda na nakaupo sa harapan ko, ang kamay ng Panginoong Diyos ay dumating sa akin doon. Tumingin ako at narito, may isang anyo na parang tao. Mula sa anyong parang kanyang mga balakang at pababa ay apoy. At mula sa kanyang mga balakang at paitaas ay parang anyo ng kakinangan na parang tansyong kumikinang. Kanyang inilabas ang anyo ng isang kamay at hinawakan ako sa buhok ng aking ulo. Itinaas ako ng espiritu sa pagitan ng lupa at ng langit at dinala ako sa mga pangitain na mula sa Diyos sa Jerusalem, sa pasukan ng pintuan ng bulwagan sa loob na nakaharap sa dakong hilaga, na kinaroroonan ng upuan ng larawan ng panibugho, na nagbubunsod sa paninibugho. At narito, ang kalwalhatian ng Diyos ng Israel ay naroon, gaya ng anyo na aking nakita sa kapatagan. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, anak ng tao, itingin mo ang iyong mga mata sa dakong hilaga. Sa gayoy, tumingin ako sa dakong hilaga, at naroon sa dakong hilaga ng pintuan ng dambana, sa pasukan itong larawan ng panibugho. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, nakikita mo ba ang kanilang ginagawa, ang malaking kasuklam-suklam na ginagawa dito sa sambahayan ni Israel, upang ako'y palayasin sa aking santuaryo. Ngunit makakakita ka pa ng higit na malalaking kasuklam-suklam. Dinala niya ako sa pintuan ng bulwagan, at nang ako'y tumingin, narito may isang butas sa pader. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, humukay ka sa pader. At nang ako'y humukay sa pader, at narito isang pintuan. Sinabi niya sa akin, ikaw ay pumasok at tingnan mo ang masasamang kasuklam-suklam na kanilang ginagawa rito. Sa gayoy pumasok ako at tumingin. Doon ay nakaukit sa pader sa palibot ang bawat anyo ng umuusad na mga bagay, kasuklam-suklam na mga hayop at lahat ng mga Diyos-Diyosan sa sambahayan ni Israel. Nakatayo sa harap nila ang 70 lalaki na matatanda ng sambahayan ni Israel. At sa gitna nila ay nakatayo si Jaanias na anak ni Sapan. Bawat isa ay may kanyang sunugan ng insenso sa kanyang kamay, at ang amoy ng usok ng insenso ay pumailang lang. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak ng tao, nakikita mo ba kung ano ginagawa sa dilim ng matatanda ng sambahayan ni Israel? Bawat isa'y sa kanyang silid na mga larawan, sapagkat kanilang sinasabi, hindi tayo nakikita ng Panginoon, pinabayaan na ng Panginoon ang lupa. Sinabi niya sa akin, makakita ka pa ng ibang mas malalaking kasuklam-suklam na kanilang ginagawa. Na magkagayoy, dinala niya ako sa pasukan ng pintuan ng bahay ng Panginoon na nasa dakong hilaga, at narito, doon nakaupo ang mga babae na iniiyakan si Tamus. Sinabi niya sa akin, nakita mo na ba ito, o anak ng tao? Makakakita ka pa ng lalong malalaking kasuklam-suklam kaysa mga ito. At dinala niya ako sa loob ng bulwagan sa bahay ng Panginoon, at narito, sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa pagitan ng malaking pintuan at dambana, ay may 25 lalaki na nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon, at nakaharap ang kanilang mukha sa dakong silangan, at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silangan. Sinabi niya sa akin, nakita mo na ba ito, o anak ng tao? Napakaliliit bang bagay para sa sambahayan ni Huda na sila'y gumawa ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa dito, na kanilang pinupuno ng karahasan ang lupa,
at ibinubunsod pa nila ako sa higit na pagkagalit. Tingnan mo, kanilang inilalagay ang sanga sa kanilang ilong. Kaya't ako'y tunay na makikitungo na may puot, ang aking mata ay hindi magpapatawad. O mahabag man ako, bagamat sila'y nananangis sa aking pandinig ng malakas na tinig, hindi ko sila papakinggan. Ito po ang salita ng Panginoon. Tawagin natin si Pastor George. Maraming salamat, Deacon Alan, sa pagbasa mo ng salita ng Diyos na magiging batayan ng ating pangangaral ngayon. Sa mga, siguro starting October, ay may panibago po tayong series, pag-pray nyo. Mayroon pong series tayo at may mga kapatid dito na gusto akong pahirapan. Sabi, pwede ka bang mag-series sa Book of Numbers? Sabi ko, talagang katatapos ko lang ng Book of Revelation. Gusto talaga akong pahirapan. Pero gusto kong i-accept yung challenge. No? Medyo mahirap yung Book of Numbers. So, maybe you have to pray for me as I prepare for a new series. We'll start in the month of October sa Book of Numbers. But sa araw na ito, sa Sunday na ito at sa mga susunod na mga Sundays pa sa September, we will be talking about passages from the book of Ezekiel. So, mga selected chapters and passages sa book of Ezekiel. At yung binasa sa atin ngayon sa Ezekiel chapter 8 verses 1 to 18 ay gusto kong pamagatan na God's glory expressed in wrath. Ang kalwalhatian ng Diyos na nahahayag sa kanyang galit. Maraming taon na ang nakakadaan, meron pong lumapit sa akin dito sa church na ito at wala na siya rito, matagal na yon, at nag-express ng kanyang disagreement sa paraan daw ng aking pangangaral. At tinanong ko siya, ano po ba ang hindi nyo pinagsinasang-ayunan at baka kinakailangan kong i-adjust o baka kinakailangan kong ituwid kung ito man ay sa tingin ko o sa tingin ninyo ay hindi tama. Pero nadiskubre ko na hindi doon sa paraan ng pagsasalita o sa tono ng boses o mayroon ba akong ginagamit ng mga foul words, kundi ang gusto niyang mangyari ay wag ko daw babanggitin ang mga grupo ng pananampalataya na naiiba sa grupo ng ating pananampalataya. Wag kong babanggitin maging ang kanilang mga maling gawain at ang kanilang mga maling paniniwala. Yun ang kanyang sabi at respetuhin na lang natin sila. Now, sinabi ko sa kanya na of course, kinakailangan nating respetuhin ang paniniwala at mga gawain ng iba na hindi ayon sa nakikita nating tama at sumasalungat sa nakikita nating tama ayon sa Biblia. Pero bahagi ng tungkulin ng isang mangangaral na katulad ko ay mangaral o magsalita ng katotohanan, to preach or to speak the truth. At kapag ka ang isang nangangaral ng katotohanan, it will naturally expose the errors. Magkakaroon po ng natural na paglalantad ng kamalian. At yung pong katotohanan na yan ay siya ding tagubilin ni Apostol Pablo sa isang bagong pastor nung panahon na yon na si Timoteo sa Epeso. Sinabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 4 ang mga ganitong salita. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. So malinaw na sinasabi ni Pablo na bahagi ng tungkulin ng isang mangangaral ay ipangaral ang katotohanan at ilantad ang kamalian. Sapagkat darating daw ang panahon na ang mga tao ay hindi na magkakaroon ng hangaring makinig sa mga bagay na ito. Ang hahanapin nila ay mga nangangaral na nagbibigay ng kiliti sa kanilang tenga at umaayon sa hinahangad ng kanilang kalooban.
Mga kapatid, ang mensahe ng Ebanghelyo ay isang panawagan ng pagsunod kay Kristo. Ang ibig sabihin, kung tayo ay susunod kay Kristo, tatanggapin natin siya at yayakapin natin siya, ay maging handa rin tayo sa pagsalungat sa mga taong hindi sumusunod kay Kristo. The reason partly is that most of the people today is not concerned with the truth, but with the so-called good feelings. Ang gusto ng mga tao yung masarap yung pakiramdam na kanilang naririnig, yung hindi binabagabag ang kanilang budhi. People want to go to church where they will not feel guilty of their sins and their wrong practices. And this is the reason kung bakit maraming mga mangangaral sa ating panahon ngayon na ina-adjust nila ang kanilang mga mensahe mula doon sa pagiging offensive tungo sa pagiging relevant, no? At doon sa ganitong sitwasyon ay maaaring mas maraming nahihikayat na dumalo sa kanilang mga pagtitipon sapagkat ang mga tao ro'y ang gustong mapakinggan ay yung mga bagay na siyang hinahanap ng kanilang kalooban, bagamat hindi yun ang kanilang talagang kailangan. Now, ang prosesong ito at ang nangyayaring ito ay matagal nang nangyayari maging sa kapanahunan ni Ezekiel. Makikita natin na sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang anyo, ang ganitong klase ng kaisipan at damdamin ay meron na noon pa. Dito nabasa natin na si Ezekiel ay nakaupo kasama ng mga matatanda sa Babylonia. Nang ang Espiritu daw ng Diyos ay dumating at siya ay dinala doon sa Huda. Isipin nyo nasa Babylonia siya. At ang Babylonia sa ating panahon yan ay ang Iraq. No? At ang Huda, of course, yung Israel, napakalayo ng distansya, siya daw ay dinala sa Huda. Kung papaano siya dinala, ito ba ay dinala siya sa pamamagi, physical ba ang pagdadala ng Espiritu sa kanya roon? O ito ay isang pangitain, hindi natin alam, bagamat mas preferred ako na paniwalaan na ito ay isang vision lamang. Now, remember, ang mga Hudyo ay nadalang bihag sa Babylonia. Tandaan natin na ang pagkabihag ng mga Hudyo na sa pamumuno ng Babylonian Empire ay isang series of event. Ang ibig sabihin, hindi ito isang event na nangyari biglaan. 3 beses nagkaroon ng invasion ang mga Babylonians. Ang unang invasion ay yung panahon ni Daniel, no? Sumunod na invasion ay si Ezekiel. Kaya nung panahon na yan, si Ezekiel nasa Babylonia. At ang huling-huli, yun ang pinakamatindi, kung paanong winasak ni Nebuchadnezzar yung templo, at talagang marami ang namatay. Ito naman, yung panahon na ang naghahari noon sa Huda ay si King Zedekiah. Yun na yung pinakahuli. No? At noong panahon ni Ezekiel, marami pa ang mga nandoon sa Huda noong panahon na yun. Mas marami, mas majority ng mga Hudyo ay nandoon pa sa Juda noong panahon na yon. At noong panahon na yon ay dinala siya ng Panginoon doon to see what is happening there, now perhaps through vision. So, itong mga nasa Huda noong panahon na yun, parang meron na silang haughty condition, haughty feelings, so haughty indifference and contempt doon sa mga exiled brethren nila. Parang sinasabi nila, mabuti yung sitwasyon namin, sila ay siguro pinarusahan sila ng Panginoon, kaya may ginagawa silang kasalanan, kaya yun, dinala silang bihag at dinala sa foreign land. At yung pakiramdam din naman ng mga nandoon sa foreign land, ang feeling naman nila, parang ganun din. Ang sinasabi nila, buti pa sila. No? Ang mga kababayan namin at mga kapatid namin na nandun sa Huda, ay malaya nilang nape-perform yung kanilang duty sa Panginoon sapagkat nandoon pa yung templo at nakakapag-worship sila. Samantalang kami, malayo na kami sa templo. Hindi na namin magawa at magampanan ng aming mga tungkulin. So ganun ang kanilang damdamin. So maaaring ang iniisip ng mga Hudyo na nandoon sa Babylonia ay mabuti yung kondisyon ng mga nandoon sa Huda. Pero noong dinala ng Espiritu si Ezekiel sa pangitain doon sa lugar ng Huda, particularly sa templo, ay iba ang kanyang nakita. Hindi ayon sa kanyang inaasahan.
ang nakita niya, ang mga tao'y gumagawa ng karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ganun pa man, kahit ang mga tao ay gumagawa ng karumal-dumal, ang kalwalhatian ng Diyos ay naroon pa rin. However, God's glory was still evident in the midst of the vileness of man's deeds. And that is the message that I want to highlight this morning from this chapter na binasa sa atin ng ating kapatid na Alan. The vile deeds of man cannot tarnish the glory of God, but He won't let the guilty go away with it. Ang kasamaan ng tao ay hindi kailanman dudungis ng kalwalhatian ng Diyos. Ganon pa man, ang sino mang gumagawa ng kasamaan ay hindi kailanman hahayaan ng Diyos na di maparusahan. He will not let them go unpunished. At gusto kong i-summarize yung nakita ni Ezekiel doon sa kanyang vision sa temple in 5 headings. Unang-una, makikita natin dito, the divine glory recognized. The divine glory recognized. Now, seeing the dramatic visions and hearing God's voice were not everyday experiences for God's servants and even for the prophets. Kasi madalas ganun ang iniisip natin. Siguro yung mga propeta, araw-araw nakakadinig sila ng tinig ng Diyos o araw-araw nakakakita sila ng pangitain. Hindi po. Sapagkat makikita nyo sa takbo ng kasaysayan dito sa Book of Ezekiel, mga 14 na buwan na ang nakakaraan ng unang makakita si Ezekiel ng pangitain na galing sa Diyos. Pagkatapos ng 14 na buwan, muli siya nakakita. So, hindi ito araw-araw na experience. No? Ang sitwasyon ni Ezekiel nung panahon na yun ay mahirap, kasama ng kanyang mga kababayan doon sa Babylonia, sapagkat napakahirap naman na ikaw ay tumira sa ibang lugar. Lalo na kung ikaw ay nakarating doon dahil ikaw ay bihag, no? Captive, dalang bihag. No, hindi yan katulad ng mga nagpupunta sa abroad, no, nag-migrate o kaya naman ay na-petition sa Amerika o sa Canada o nagtrabaho doon sa Europe, magaganda ang mga trabaho, malalaki ang sweldo, no? Hindi, sapagkat nandoon sila bilang mga bihag. Mahirap ang kanilang buhay roon. Imagine the difficulty. Malayo sila sa kanilang pamilya, malayo sila sa templo, malayo sila sa lupang pangako. However, may nakita si Ezekiel sa kanyang pangitain. Sa verses 1 and 2, mababasa natin, in the 6th year, in the 6th month of the 5th of the month, as I sat in my house with the elders of Judah sitting before me, the hand of the Lord God fell upon me there. Then I looked and behold, a form that had the appearance of a man. Below, what appeared to be his waist was fire, and above his waist was something like the appearance of brightness, like gleaming metal. And then in verse 4, and behold, the glory of the God of Israel was there, like the vision that I saw in the valley. So dito makikita natin na above everything else, God's servants need encouragement. And yun ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Sa oras na yon na dumanong sa kanyang pangitain, he needs God's encouragement. He needed such encouragement that in spite of their seeming woes, dahil sa kanilang kasawian, ay maaring ma-discourage sila, pero ipinakita ng Diyos na hindi sila pinabayaan, hindi sila iniwanan. Andun ang kanyang kaluwalhatian. At ang nakita niya rito ano nakita niya? The appearance of a man. At ang mga scholars ay unanimous sa kanilang interpretations na ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ, bago siya naging tao, nagpapakita na siya noon sa iba't ibang sitwasyon at iba't ibang pangyayari. Ang tawag sa theology diyan ay theophany, the appearance of God.
So, nagpapakita na siya ng mabilisan for a purpose. At si Ezekiel, nakita niya ang Panginoong Jesucristo. Noong oras na yon. At doon nakita niya ang Panginoong Jesucristo na maluwalhati, maningning at matingkad sa kanyang kaluwalhatian. Napakaganda ng kanyang nakita. Dito ay nagpapakita lamang na kailangan ng katulad ni Ezekiel ng isang fresh reminder na ang Diyos ay maluwalhati pa rin at nakaupo pa rin sa kanyang trono sa kabila ng kanilang karanasan. Kailangang makita niya ang katotohanan na hindi nagbabago ang kaluwalhatian ng Diyos at hindi nadudungisan ng kasamaan ng tao. And this is something that must be inculcated even in our minds today. Ang Diyos ay laging nasa trono. Ang ibig sabihin, anuman ang nangyayari sa atin na kanyang mga mananampalataya, mabuti man o masama, masakit man at malungkot, ang Diyos ay hindi nawawala sa kanyang kontrol. Sa kanyang kontrol. Pinapayagan niya ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, mga bagay na minsan na hindi natin maintindihan, nako-confuse tayo, mga bagay na maaaring hindi natin alam bakit masasakit ang mga dumarating sa atin, pero pinapayagan niya ito ng may layunin. Ang katotohanan na ito na nakita ni Ezekiel sa kabila ng kasamaan ng bayan ng Huda, ang kalwalatian niya ay naroon pa rin, ang kanyang pagkontrol ay naroon pa rin, siya ay nakaupo pa rin sa kanyang trono, ay totoong nagbigay ng kalakasang espiritual sa kanya sa gitna ng kanyang mga nakitang karumal-dumal na bagay. So yun ang unang bagay. The divine glory recognized. Pero pangalawa, the depravity revealed. The depravity revealed. Now, after seeing the glory of God, we read in verse 5, "Then he said to me, Son of man, lift up your eyes now toward the north. So I lifted up my eyes toward the north, and behold, north of the altar gate, in the entrance, was this image of jealousy." The image of jealousy. Now, ano yung ibig sabihin ng image of jealousy? At bakit ito tinawag na image of jealousy? Ito ay dahil doon sa templo mismo ng Diyos ay merong mga idols. May mga idols. Kaya tinawag na image of jealousy. Dinala ng Diyos si Ezekiel doon sa kaloob-looban ng templo, doon sa secret chamber, at ito mababasa natin sa verse 10, "So I went in and saw, and there engraved on the wall around was every form of creeping things and loathsome beasts and all the idols of the house of Israel." Ito yung katotohanan na bumabagsak na ang moralidad at ang espiritual na katatayuan ng bayan ng Israel, ng mga Hudyo noong panahon na yon. At ang isa sa pinakamatinding ebidensya ay ini-incorporate na nila ang mga idolo o mga Diyos-Diyosan sa kanilang pagsamba sa templo. Isipin natin na ang Diyos na totoo, ang Diyos na dakila at hindi nakikita, ay ginawang Diyos, ay in-incorporate ang mga idolong gawa ng kanilang mga kamay. Bukod doon, hindi na natin babasahin, pero binababasa natin sa verses 13 to 14, ang mga babae ay nandoon daw sa pintuan ng templo ay nananangis kay Tammuz. Si Tammuz ay isang sun god, isang paganong Diyos ng araw. Sa verse 25, verse 15 to 16, 25 mga lalaki naman openly ay yumuyukod at sumasamba sa araw. Now, ayon sa mga authorities,
ito daw si Tammuz ay isang fertility god, isang Diyos ng kasaganaan o ng pagsibol. Ayon sa mga kanilang legend, si Tammuz daw ay pinatay ng isang baboy damo, baboy ramo. May ramo, di ba? Baboy ramo. At dahil siya ay napatay ng baboy ramo, siya ay dinala doon sa underworld. At dahil nandoon siya sa underworld, ang isa sa trahedya na dinulot noon ay nagkaroon ng winter. Kaya pala may winter ay dahil nandoon napunta si Tammuz, no, sa ilalim ng lupa. No? Kasi nga siya ay Diyos ng kasaganaan at napunta siya sa ilalim ng lupa, nagkaroon ng taglamig, no? Pero buti na lamang ang kanyang asawa na si Ishtar o Astarte ay gumawa ng paraan para alisin siya doon sa underworld at doon daw nagkaroon naman ng spring o tagsibol. So ito palang dalawang itong mag-asawang ito ang dahilan kung bakit may taglamig at merong tagsibol, no? At of course, alam natin na ang lahat ng yan ay isang superstition, isang kasinungalingan, no? Ngunit ang mga Hudyo na sana ay tinatipang bayan ng Diyos ay naniwala na rin sa kasinungalingan. No, isipin niyo yung damdamin ng Diyos nung oras na ito. Ang kanyang bayan, ang covenant nation, itong bayan na ito na ginawa niyang espesyal, na supposed to be ay sasamba sa kanya lamang, ngayon ay sumasamba na sa mga idolo. Dapat ang kanilang pagsamba ay sa espiritu at sa katotohanan. Ngayon ang kanilang pagsamba na ay sa mga material at sa mga walang buhay na mga images. Sumasamba na sila sa kalikasan tulad ng araw, imbis na doon sa may kontrol ng kalikasan na siyang Diyos. Ito isang malaking insulto sa Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili sa bayang ito. Isipin niyo kung gaano ka-espesyal ang bayang ito. Sapagkat sa lahat ng mga bayan, sa lahat ng mga tao ng panahon na yon, sila lamang ang binigyan ng batas. Isang batas na nakasulat, written laws. Kaya yung mga ibang bansa ng panahon na yun ay nasa kadiliman, mga pagano, sumasamba sa kung ano-anong mga bagay, sumasamba sa araw, sumasamba sa hangin, sumasamba sa ilog. No? Sumasamba sa kung ano-anong mga bagay dahil nga sila ay nasa kadiliman ng pag-iisip at walang anumang batas na nalalaman sila na nagsasabing ang Diyos na si Yahweh lamang ang dapat sambahin. Isang Diyos na hindi nakikita, ngunit totoo. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, ang bayang ito na kanyang itinuring na parang asawa, ngayon ay tumalikod sa kanya at sumasamba na sa mga sinasamba ng mga pagano. And God was offended and provoked to jealousy. Siya ay nanibugho. Now, of course, yung behavior na yan ay hindi naman, itong gawain ng mga Hudyo nung panahon ni Ezekiel na yan, ay hindi naman yan bago sa ating panahon sapagkat alam natin na ito'y kitang-kita rin natin dito sa ating bansa. Ang totoo mga kapatid, sa tuwing dumarating ang January, lalo na ang January 9, yan ang piyesta ng Quiapo, ang puso ko ay talagang nagigrib. Sa tuwing nakikita ko na yung itim na Nazareno ay pinoprosesyon mula doon sa grandstand sa Luneta nang halos maghapon, no? Patungo sa Quiapo. At yung mga tao ay talagang buhos na buhos ang kanilang puso, no, na mahawakan man lamang yung lubid. At kahit maibalya nila yung mga tao sa paligid, magkaunahan lamang sa paghahawak ng lubid, ay gawin nila sa pag-aakalang nabibigyan nila ng luwalhati ang Diyos. Samantalang, yung kanilang pinoprosesyon ni hindi nga makapaglakad sa kanyang sarili. Sapagkat kinakailangan may maglakad at mag-alalay sa kanya mula doon sa pinanggagalingan patungo doon sa simbahan. Ang totoo ako mga kapatid ay nagkakaroon ng nag-grieve ang aking heart sa bagay na yan.
Kung nagigrieve ang aking heart, siguro lalo na ang Diyos ng universe. No? However, gusto ko rin sabihin sa inyo mga kapatid na ang puso ng Diyos ay hindi lamang naninibugho o hindi lamang namimighati sa mga pagsamba sa mga gawa ng kamay ng tao o sa mga idolo, kundi namimighati rin siya sa isang pagsamba na maaring hindi sa mga idolo ginagawa, no? Pero yung pagsamba ay ginagawa ng wala sa puso. No? Isang pagsamba na ginagawa dahil napipilitan lang, isang pagsamba na ginagawa dahil nakasanayan lang, isang pagsamba na mechanical, isang pagsamba na wala ang iyong puso doon. Kaya ang tanong ko sa bawat isa sa atin ngayong umaga, do we come here with a sense of expectancy and excitement? Narito ba tayo para makadaupang palad ang Diyos? Meron ba tayong excitement? Andun ba yung expectancy natin na makakasama natin ang presensya ng Diyos? Sumasamba ba tayo ng buong puso na ang hangarin ay itaanghal at itaas ang kanyang pangalan? Sumasamba ba tayo na merong kahandaan na makinig sa kanyang mga tinig at magpabago sa pamamagitan ng kanyang salita? Tandaan natin na ang pagsamba sa mga idolo ay hindi lamang ay ang pagyukod sa mga imahen na gawa ng tao, kundi anumang klase ng debosyon na nahihigit sa dapat na ibigay natin sa Diyos ay tinatawag ding idol worship. Kaya ang paalala ni Apostol Juan mismo sa kanyang mga anak sa pananampalataya ay ito, 1 John chapter 5 verse 21. Little children, keep yourselves from idols. So that's number 1, the divine glory recognized, the depravity revealed, and the number 3, the duty relinquished. Verse 11. And before them stood 70 men of the elders of the house of Israel with Jazaniah, the son of Shaphan, standing among them. Each had his censer in his hand, and the smoke of the cloud of incense went up. Ano yung nakita ni Ezekiel? 70 mga matatanda ng Israel ay nagsusunog ng insenso sa mga idolo. Kasama daw ni Jazaniah, na anak ni Shaphan. Now, ano yung halaga ng pagbanggit ng pangalang ito? Alam niyo po, itong si Shaphan, no? Ito yung nakakita nung nawawalang scroll. Nawawalang scroll sa kapanahunan ni Josiah. Matatandaan na si Josiah ay nagpahanap ng kasulatan at nakita ito ni Shaphan. Merong kasulatan, no, na nakasulat doon ay ang batas ng Diyos. At ito'y binasa sa harapan ni Haring Josiah, at nung binasa niya ito, nagkaroon ng reformation sa Huda. Ginawa niya ang pagbabago. Pinaalis niya ang mga dambana. Pinaalis niya ang mga idolo na nandoon sa kanilang lugar. Nagkaroon ng reformation. So, ibig sabihin, itong si Shaphan ay isang mabuting lingkod ng Diyos. Isang matapat na lingkod ng Diyos. At makikita niyo yan sa 2 Chronicles chapter 34. Hindi na natin babasahin. Pero meron pang mga anak itong si Shaphan na talagang mga matatapat na lingkod ng Diyos. Pero yung isang anak niya na ang pangalan ay si, ang hirap na ng pangalan na to, Jazaniah, ay tumalikod sa pananampalataya ng kanyang mga magulang. Yun ang pinakamatinding nangyari. Bukod doon, sabi yung mga 70 elders daw ang gumagawa ng pagsusunog ng insenso para sa mga idolo. Isipin nyo, supposed to be sila yung mga tagapagbantay ng pananampalataya, tagapangalaga ng pananampalataya. Sila yung mismong tagapagturo sa mga tao kung ano ang dapat nilang gawin sa larangan ng pagsamba. Pero ngayon, they align themselves openly with the ungodly.
Ano po ba ang responsibilidad ng isang pastor na katulad ko? The responsibility of the pastor like me can be summarized into 3. First, he must be a preacher. Siya ay tagapangaral. Secondly, he must be a counselor, tagapayo. And then, thirdly, he must be an overseer, tagapangalaga. At ano ang kanyang magiging tool or instrument? Ano ang laman ng kanyang pangangaral? Ang salita ng Diyos. Ano ang magiging batayan ng kanyang pagpapayo? Ang salita ng Diyos. Sa papaanong paraan niya pangangasiwaan ang kanyang iglesyang pinaglilingkuran sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang katotohanan at ang prinsipyong nakasulat sa banal na aklat. Pero alam niyo ba na in recent research, alam mo ba kung ano mga expectation daw ng maraming mga quote-unquote Christian sa mga pastor nila? Dapat daw ang pastor ay people affirming. No? People affirming. Laging ina-affirm yung mga tao and good manager. Ang ibig sabihin, dapat pagka ganun ay magiging result-oriented na instead of truth-oriented. Ang katapatan ay binago na from faithfulness to success. Dati, preacher siya, ngayon ay entertainer siya. Tagapagbigay ng kasiyahan imbis na tagapagdala ng aral. Di ba ganun ang nangyayari ngayon? Tagapagbigay ng kasiyahan at hindi tagapagbigay na ng aral. Pinasasaya na yung mga tao, kinikiliti ang kanilang mga tenga ng mga aral na gugustuhin ng kanilang puso kahit na hindi ito ang kailangan nila at kahit na hindi ito ang nararapat nilang mapakinggan. Mga kapatid, hindi lang ang pastor, kundi ang bawat isa sa atin, haharap sa Diyos isang araw. Haharap sa Kanya. At sa araw na yon, sa ating pagtayo sa harapan ng Diyos, tayo'y hahatulan niya, hindi ayon sa dami ng kaloob na meron tayo, hindi ayon sa dami ng mga taong nahikayat natin na lumapit kay Kristo, kundi kung gaano tayo naging tapat sa Kanya. Sa kanila lamang maririnig ang mga salita ng Panginoong Jesucristo na, "Well done, my good and faithful servant." So faithfulness should be the name of the game for the Christians. So, number 1, kita natin the divine glory recognized, the depravity revealed, and then the duty relinquished, and then number 4, the distrust reiterated. The distrust reiterated. Ang kawalan ng pagtitiwala ay binigyang diin. Verse 12, "Then he said to me, Son of man, have you seen what the elders of the house of Israel are doing in the dark? Each in his room of pictures, for they say, the Lord does not see us, the Lord has forsaken the land." Anong punto ng mga elders na ito? Na supposed to be, sila yung mga nag-i-encourage dapat sa bayan ng Israel na magtiwala sa Diyos. Sila pa mismo ang nag-encourage na huwag nang magtiwala sa Diyos. Magduda sa Diyos. Pinagdudahan na nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi alam nyo, nung unang panahon, di ba sinasabi ko, ang concept ng mga pagan noon, meron silang kanya-kanya mga Diyos sa bawat bayan nila. Kapag sila ay naglaban at natalo yung isang bayan sa labanan, ibig sabihin, hindi lang natatalo yung bayan, natatalo rin yung Diyos. So, mas malakas yung Diyos nung nakatalo sa kanila. So, nung dumating ang mga Babylonians, at pagkatapos ay pinarusahan ng Huda, no? At dinalambihag ang marami sa kanila doon, sa kanilang bayan, ang kaisipan ng mga pagan at ng mga Babylonians, natalo ang Diyos nyo na si Yahweh. Mas malakas ang Diyos namin. At yung ganong klase ng concept at yung ganong klase ng paniniwala ay inadapt, no? Niyakap na rin ng mga Hudyo. Na natalo nga ang Diyos na parang sinasabi nila, ang Diyos natin, walang kakayanang proteksyonan tayo, walang kakayanang pangalagaan tayo,
iniwanan na tayo, kaya yung loyalty ay hindi na natin dapat ibigay sa Kanya, kundi dapat ay ibigay na sa iba. Nag-doubt na rin sila sa pagiging omniscient ng Diyos. Ang ibig sabihin, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Di ba sabi nila rito, the Lord does not see us. Hindi tayo nakikita ng Diyos. God has no ability to know what we are doing. So let us do what we want to do. Alam niyo mga kapatid, yung ganyang klase ng konsepto sa Diyos na nakita natin sa bayan ng Huda, ay minsan concept din ng marami yan ngayon eh. Kapag dumadating sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay, matitinding pagsubok, iniisip natin, para bang wala nang malasakit ang Diyos sa akin ah. God, they have lost their confidence and their trust to God. They thought that God is not concerned to me anymore. God concerned to us anymore. So ganun. Kasi minsan, iniisip natin sa Diyos, at maraming tao ganyan hanggang ngayon, ang iniisip nila sa Diyos, yung Diyos dapat pinoprovide niya yung pangangailangan natin, pinoproteksyonan niya tayo sa mga ligalig ng buhay, binibigyan niya tayo ng mga mabubuting bagay lamang, at kapag hindi ito ang nangyari, at hindi ito ang natupad sa ating mga expectation, sinasabi natin, hindi ako mahal ng Diyos. Or, disappointed na siya sa Diyos. O, siguro, hindi makapangyarihan ng Diyos. Kasi alam nyo, ang marami, ang projection nila, they project that God exists because of their needs. No? Ang Diyos ay umiiral dahil sa kanilang pangangailangan. Ganun ba ang tingin nyo sa Diyos? He exists because of your needs? Pagka ganun, ang tingin natin sa Diyos parang bombero. Kailangan lang natin siya kapag may sunog. O parang ATM. Kailangan lang natin siya pagka kailangan natin mag-withdraw ng pera. O parang vending machine. No? Yung vending machine, di ba? Pagka kailangan mo ng soft drinks o sandwich o juice, pipindot ka lang ng ganyan, maglalagay ka ng coin, lalabas na yon. Ganon ang tingin ng iba sa Diyos. That God exists because of their needs. Pero ang Diyos ng Biblia ay hindi ganon. Ang Diyos ng Biblia ay isang sovereign God. Pag sinabing sovereign God, hindi siya dinidiktahan ng sino man para gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi siya dinidiktahan ng sino man. Ang kanyang pagpapasya, ipagpapasya niya. Ang kanyang pagtulong ay ayon sa kanyang kalooban. Ang pag-withdraw niya ng tulong o ang pagkakait niya ng tulong ay ayon pa rin sa kanyang mabuting kalooban. He cannot be dictated by anybody, and His goodness and powerfulness cannot be altered by the dark and unpleasant situation that we are experiencing. Because the God of the Bible is above everything. He governs everything according to the wisest counsel of His will. Siya higit na matalino kaysa sa atin. Higit na marunong kaysa sa atin. Kung ipagkaloob niya ang mga bagay na yan, ito ay dahil sa kanyang mabuting kalooban. At kung ipagkait niya yung isang bagay na gusto mo sana ay meron ka, ito pa rin ay ayon sa kanyang mabuti at matalinong kalooban. Yan ang Diyos ng Biblia. Ikalima at ikahuli, the denunciation rendered, verses 17 to 18. Then He said to me, have you seen this, O Son of Man? Is it too light a thing for the house of Judah to commit the abominations that they commit here, that they should fill the land with violence and provoke me still further to anger? Behold, they put the branch to their nose, therefore I will act in wrath. My eye will not spare, nor will I have pity. And though they cry in my ears with a loud voice, I will not hear them. Alam niyo yung phrase na ginamit dito, they put the branch to their nose. Naglalagay sila ng sanga sa kanilang mga ilong. Medyo mahirap intindihin kung ano ibig sabihin ng expression na yun. No? May mga nagsasabi, ito daw ay pagpapakita ng insulto
sa Diyos. Yung bang para bang, di ba yung pag meron kang kagalit, hawakan mo nga sa ilong, mga ganun, di ba? Hawakan mo nga sa ilong, kung talaga matapang ka. Pag nahawakan ka sa ilong, di ba, naiinsulto ka. Ay, ikaw naman, hahawak niya sa ilong niya. Parang ganun daw. No? Hindi ko alam kung yun talaga, ha? O yung iba naman, sinasuggest nila na it should be translated as not branch. No? Doon sa kanilang mga nose, kundi stench. Ibig sabihin ng stench, mabaho. Di ba, mabaho? Sana sinasabi ng Diyos, naglalagay kayo ng napakamabahong bagay sa inyong mga ilong. Ang ibig lang sabihin, ano man ang kahulugan nun, the gesture was repulsive to God. Ang kanilang mga ginagawa ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Yung mga leader, religious leader, sila mismo ang lumalabag sa batas ng Diyos. Yung mga tao, nawala na ng takot sa Diyos. Ginagawa nila yung mga bagay ayon sa kanilang kalooban at wala na silang pakialam kung ito ba'y kalugod-lugod sa Diyos o hindi. At dahil doon, nagdeklara ng sentensya ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang aking puot ay bubuhos ko sa inyo. At hindi na ako maaawa pa. No? Palagay ko, kung mayroong pinakamatinding pagpapahayag ng paghatol ng Diyos, yung bang humihingi ka na ng awa sa Diyos, pero sabi ng Diyos, hindi na kita pakikinggan kailanman. Yun na matindi. Kasi di ba ang Diyos ay Diyos ng kahabagan? Di ba ang Diyos ay Diyos ng kaawaan? Sinasabi nga natin lagi yan mayaman ang Diyos sa awa, mayaman ang Diyos sa habag. Pagkatapos ngayon, hihingi ka ng awa sa Kanya, sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo pakikinggan. Ang tindi nun. No? Diba? Yun ang pinaka-worst judgment na pwedeng dumating sa isang tao na humihingi ka na ng awa, lumalapit ka na, pero pinagsasaraduhan ka pa ng Diyos. Kaya, alam nyo, gusto ko lang sabihin at ipaalala sa bawat isa sa atin na naririto ngayon, ang awa ng Diyos at ang kanyang habag o ang kanyang biyaya ay available pa hanggang ngayon. No? Higit na ipinakita ng Diyos ang kanyang awa nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na maging tao na tulad natin, magpakababa, maging tulad sa isang alipin, at isakripisyo ang kanyang sarili para yung galit na dapat ay mapunta sa mga makasalanang tulad natin, siya na yung tumanggap. Yun ang pinakamatinding ginawa ng Diyos na awa. Yun ang pinakamatinding habag na pinakita ng Diyos. Pero gusto ko sabihin sa bawat isa sa atin na yung pagpapahayag ng awa ng Diyos, hindi unli yan. Hindi unlimited. Merong hangganan ang pagpapahayag ng kanyang awa sa atin. Darating ang araw, tatapusin ng Diyos ang kanyang ino-offer na awa sa isang tao. Maaring sa panahon ng kamatayan, maaring sa panahon na dumating na siya sa punto na wala na siya sa tamang pag-iisip. May Alzheimer's na siya. Kahit anong paliwanag mo sa kanya pagdating sa pananampalataya, wala na siya naiintindihan. No? O dumating sa panahon na maaaring nagkaroon siya ng sakit at na nakaratay na siya at wala na siyang naririnig pa at nauunawaan. At marami pang iba. O maaaring dumating sa punto na pinatigas na ng Diyos ang kanyang puso para hindi na niya talaga hanapin ang mga bagay na higit na kailangan ng kanyang kaluluwa. Pwedeng dumating yung araw na yun, mga kapatid, sa isang tao, sapagkat ang awa ng Diyos ay may limitasyon sa bawat isa. Pero ngayon, na nakakapakinig tayo ng pangangaral, ibig sabihin, available pa yung kanyang awa. Available pa yung kanyang habag.
sa atin. But it will surely come to its end. Don't waste your time. Don't waste your time. For any time, God will close the door of opportunity. Baka meron dito hanggang ngayon, hindi ka pa Christian, hindi ka pa mananampalataya. Baka hanggang ngayon, binabaliwala mo pa yung issue na, ligtas na ba ako? O iniisip mo, saka ko na pag-iisipan yan pagka medyo tapos na ako mag-enjoy sa buhay na ito. No? O saka ko na pag-iisipan yan kapag medyo seryoso na talaga ako sa buhay ko. Saka ko na pagka ganyan ang iniisip mo, ibig sabihin, unti-unti mong inuubos ang mga natitirang panahon sa iyo. O unti-unti mong hinahayaang isarado ng Diyos ang opportunity, ang door of opportunity sa iyo. Don't do that. Don't waste your time. Para sa mga mananampalataya na naririto, sana magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat naintindihan natin ang kanyang ebanghelyo. Kaya sa ating pagsamba sa Kanya, gawin natin ito ng buong puso. Hindi yung napipilitan lang. Hindi yung parang nakagawian lang o routine o mechanical lang. Sumasamba tayo na talagang gusto natin siyang luwalhatiin because He has done great things to us. Kaya nga, di ba, makikita mo kung gaano kasigla o gaano katindi ng commitment ng isang tao sa larangan ng paglilingkod, ay it speaks a lot of what he really understand doon sa ginawa ng Diyos sa kanya. Di ba? Yun lang naman yun eh. Kung tingin niya, maliit lang, tingin niya sa Diyos, siguradong maliit lang yung service na ibibigay niya. Pero ang tingin niya, napakalaki ng biyaya na tinanggap niya. Si Apostol Pablo, napansin niyo, nung makilala niya si Kristo, nung maintindihan niya yung biyaya ng Diyos, nung makita niya yung liwanag ng pagiging makasalanan niya, at yung pagiging liko niya, yung pagiging self-righteous niya, at nung makita niya yung biyaya ng kahabagan na nakay Kristo Jesus, anong ginawa ni Pablo? Inubos niya ang kanyang lakas sa paglilingkod. At yun din ang sanang maging totoo sa puso ng bawat isa sa atin. Kung wala ka pa sa Panginoon, don't waste your time. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Manampalataya at magsisi ng iyong kasalanan. Kung ikaw ay nasa Panginoon na, use your time, use your strength and your gifts for the service of the King. Manalangin tayo. Salamat po sa mga salita mong ito na napagbulay-bulayan namin ngayon pong umagang ito. Sana pinaalala nyo sa amin mula sa nangyari sa buhay ni Ezekiel sa bayan ng Israel ang katotohanang napupuot kayo sa pagsambang hindi totoo. Kaya tulungan nyo na kami ay sumamba ng totoo galing sa puso namin. Ang hangarin ay luwalhatiin kayo, itaas ang iyong pangalan, at ibigay ang sarili namin para sa inyo. Maikli lamang ang buhay, alam namin. Kaya dalangin namin, sana'y huwag naming sayangin ang mga pagkakataon. While we still have the opportunity to worship, to serve you, we have to grab this opportunity while there's yet time. And sa mga wala pa sa inyo, Panginoon, maaaring meron dito, mga kabataan, mga bata pa, o mga may edad na hindi pa niya tiyak ang kanyang sarili kung siya'y ligtas. Huwag mong hayaan na manatili siya sa ganong klase ng sitwasyon na okay lang, darating na lang, isipin na lang niya kung kailan man ito dumating sa kanya yung katiyakan na yan. Sana ngayon pa lang, isipin niya na ang kanyang kalalagayang pangkaluluwa. At ito ay makita niya na ang tamang at tanging paraan lamang para siya ay tanggapin ng Diyos sa kanyang banal na presensya ay sa pamamagitan ni Jesus. Na siyang namuhay ng matuwid, namatay alang-alang sa mga makasalanan, at muling nabuhay upang bigyan ng pag-asa ang mga taong nanampalataya sa Kanya. Marami pong salamat sa iyo, Diyos. Purihin ang iyong pangalan
Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.